Magandang araw sa inyong lahat at muling maligayang pagdating sa ating palabas ang Diwa ng Dula ang Pilipino. At ako po si Binibining Laika May Distorco at kasama natin ngayon ang isang espesyal na bisita na magbibigay linaw sa kahalagahan ng dula ang Pilipino sa ating kultura at walang iba kundi ang kilalang estudyante sa Norso Mabinay Campus na si Laika May Distorco. Isa siyang manunulat at patuloy na nagbibigay ng perspektiba sa sini ng dula at malugod natin siyang tanggapin. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayun po ang ating espesyal na bisita. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Unang-una, maaari mo bang ibahagi sa amin kung paano nagsimula ang iyong paglalakbay sa sining ng dula? Oo naman, syempre. Una sa lahat, salamat sa inyong imbitasyon. Ang aking paglalakbay sa sining ng dula ay nagmula sa aking pagmamahal sa panitikan at pag-arte. Noong bata pa ako, mahilig na akong makinig sa mga kwento ng aking lolo at lola. Dito ko unang naranasan ang kapangyarihan ng salita at kwento. Ayan, tunay nga ang kasaysayan ng ating mga ninuno ay may malaking impluwensya sa ating pananaw sa sining. Ngunit ano nga ang inyong pananaw sa kahalagahan ng dula ang Pilipino sa ating kasalukuyang panahon? Napakagandang tanong. Ang dulang Pilipino ay isang pangyarihang instrumento para sa pagpapahayag ng mga kwento, mensahe sa ating lipunan. Ito ay hindi lamang pagbibigay saya sa mga manonood, kundi nagpapalalim din ang ating pag-unawa sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Tama ka. Sa bawat dula ay may taglay na mensahe at damdamin na maaaring makakaapekto sa ating buhay. Ngunit, saan mo hinuhugot ang inspirasyon para sa inyong mga likha? Ang inspirasyon ko ay nagmumula sa aking sariling mga karanasan, mga kwento ng iba at mga pangyayari sa ating lipunan. Gusto ko pong magbigay tangi ng boses sa mga hindi napapansin na issue at mga kwento ng mga ordinaryong tao. Yun po. Tunay nga ang sining ng dula ay isang daan para sa pagbibigay boses sa mga boses na hindi madalas marinig. Soli, ano ang iyong payo sa mga nagnanais na sumubok at magtagumpay sa larangan ng dulang Pilipino? Ang aking payo ay simple lamang. Makinig sa inyong sariling tinig at magtiwala sa inyong likha. Huwag matakot na magpahayag ng inyong mga damdamin at mensahe sa pamamagitan ng sining. Sa huli, ang importante ay pagbibigay boses at pagpapahayag ng katotohanan. Ayan, maraming salamat sa mga payo at kaalaman na ibinabahagi mo sa ating lahat. Tunay nga kang inspirasyon sa mga manlilikha at tagahanga ng dulaang Filipino. Ang dulaang Filipino ay isang anyo ng sining at pagtatanghal na nagtatampok ng mga kwento at tema na bunga ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga bahagi nito ay kinabibilangan ng mga tauhan, tagpuan, plot, tema at mensahe. Ang mga elemento na ito ay maaaring magsama ng musika, sayaw at iba pang anyo ng sining upang dagdagan ang karanasan ng manonood. May iba't ibang uri ang dulang Filipino. Meron itong trahedya, komedya, parsa, sainete at tragicomedy. Pwede din itong dulaang pang-telebisyon, dulaang pang-radyo at dulaang pang-pelikula. At pwede rin magiging tradisyonal na dulaang pang-entablado. Ang dulang Pilipino ay mahalagang papel sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kultura at kasaysayan at lipunan.
Ipinapakita rin ito ang mga hamon at isyu ng lipunan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaisipan. Sa panahon ngayon, ang dulaang Filipino ay patuloy na nagbibigay tuwa, inspirasyon at nagbibigay ng boses sa mga isyu at suliranin ng lipunan. Ito rin ay naglalarawan ng identidad at pagiging Pilipino na nagbibigay pugay sa ating kultura at pagkakabuo ng pagkakaisa sa mga manunood. Ang dulaang Filipino ay malaking kahalagahan sa mga kabataan sapagkat nagbibigay ito ng mga oportunidad na magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang kultura, kasaysayan at mga halaga bilang mga mag-aaral o Pilipino. Sa pamamagitan ng dulang ito, natutunan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa sariling wika, tradisyon, at mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ang pagganap ng mga dula ay nagbibigay din ng mga kakayahan sa mga kabataan tulad ng pagpapahalaga sa disiplina, kumpiyansa sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Bukod dito, ang pagtanghal sa mga dula ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang sarili, maging sa larangan ng sining at kultura. Sa panahon ng mga modernong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagsusulong ng tradisyonal na sining tulad ng dula sa mga kabataan upang mapanatili ang kanilang koneksyon sa kanilang identidad at kultura. Ang pagiging bahagi ng mga dula at iba pang pagtatanghal ay nagpapalalim din ng kanilang pag-unlad bilang isang tao, bilang bahagi ng lipunan. Ang dulang Filipino ay isang anyo ng sining at pagtatanghal na nagtatampo ng kwento at tema na bunga ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga bahagi ay kinabibilangan ng maraming mga tauhan, tagpuan, plot, tema at mga elemento nito na dulaang pang-entablado. Ang dulang Filipino ay mahalagang papel sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kultura at kasaysayan at lipunan. Ipinapakita rin ito ang mga hamon at isyu ng lipunan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaisipan. Sa panahon ngayon, ang dulaang Filipino ay patuloy na nagbibigay tuwa, inspirasyon at nagbibigay ng boses sa mga isyu at suliranin ng lipunan. Ito rin ay naglalarawan ng identidad at pagiging Pilipino na nagbibigay pugay sa ating kultura at pagkakabuo ng pagkakaisa sa mga manunood. Ang dulang Filipino ay malaking kahalagahan sa mga kabataan sapagkat nagbibigay ito ng mga oportunidad na magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang kultura, kasaysayan at mga halaga bilang mga mag-aaral o Pilipino. Sa pamamagitan ng dulang ito, natutunan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa sariling wika, tradisyon at mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ang pagganap ng mga dula ay nagbibigay din ng mga kakayahan sa mga kabataan tulad ng pagpapahalaga sa disiplina, kumpiyansa sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Bukod dito, ang pagtanghal sa mga dula ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang sarili, maging sa larangan ng sining at kultura. Sa panahon ng mga modernong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagsusulong ng tradisyonal na sining tulad ng dula sa mga kabataan upang mapanatili ang kanilang koneksyon sa kanilang identidad at kultura. Ang pagiging bahagi ng mga dula at iba pang pagtatanghal ay nagpapalalim din ng kanilang pag-unlad bilang isang tao, bilang bahagi ng lipunan. Ang dulang Filipino ay isang anyo ng sining at pagtatanghal na nagtatampo ng kwento at tema na bunga ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga bahagi ay kinabibilangan ng maraming mga tauhan,
tagpuan, plot, tema at mga elemento nito na dulaang pang-entablado. Ang dulang Filipino ay mahalagang papel sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kultura at kasaysayan at lipunan. Ipinapakita rin ito ang mga hamon at isyu ng lipunan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaisipan. Sa panahon ngayon, ang dulang Filipino ay patuloy na nagbibigay tuwa, inspirasyon at nagbibigay ng boses sa mga isyu at suliranin ng mga lipunan. Ito rin ay naglalarawan ng identidad at pagiging Pilipino na nagbibigay pugay sa ating kultura at pagkakabuo ng pagkakaisa sa mga manonood. Ang dulang Filipino ay malaking kahalagahan sa mga kabataan sapagkat nagbibigay ito ng mga oportunidad na magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang kultura, kasaysayan at mga halaga bilang mga mag-aaral o Pilipino. Sa pamamagitan ng dulang ito, natutunan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa sariling wika, tradisyon at mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ang pagganap ng mga dula ay nagbibigay din ng mga kakayahan sa mga kabataan tulad ng pagpapahalaga sa disiplina, kumpiyansa sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Bukod dito, ang pagtanghal sa mga dula ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang sarili, maging sa larangan ng sining at kultura. Sa panahon ng mga modernong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagsusulong ng tradisyonal na sining tulad ng dula sa mga kabataan upang mapanatili ang kanilang koneksyon sa kanilang identidad at kultura. Ang pagiging bahagi ng mga dula at iba pang pagtatanghal ay nagpapalalim din ng kanilang pag-unlad bilang isang tao, bilang bahagi ng lipunan. Ang dulang Filipino ay isang anyo ng sining at pagtatanghal na nagtatampok ng kwento at tema na bunga ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga bahagi ay kinabibilangan ng maraming mga tauhan, tagpuan, plot, tema at mga elemento nito na dulaang pang-entablado. Ang dulang Filipino ay mahalagang papel sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kultura at kasaysayan at lipunan. Ipinapakita rin ito ang mga hamon at isyu ng lipunan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaisipan. Sa panahon ngayon, ang dulang Filipino ay patuloy na nagbibigay tuwa, inspirasyon at nagbibigay ng boses sa mga isyu at suliranin ng mga lipunan. Ito rin ay naglalarawan ng identidad at pagiging Pilipino na nagbibigay pugay sa ating kultura at pagkakabuo ng pagkakaisa sa mga manonood. Ang dulang Filipino ay malaking kahalagahan sa mga kabataan sapagkat nagbibigay ito ng mga oportunidad na magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang kultura, kasaysayan at mga halaga bilang mga mag-aaral o Pilipino. Sa pamamagitan ng dulang ito, natutunan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa sariling wika, tradisyon at mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ang pagganap ng mga dula ay nagbibigay din ng mga kakayahan sa mga kabataan tulad ng pagpapahalaga sa disiplina, kumpiyansa sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Bukod dito, ang pagtanghal sa mga dula ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang sarili, maging sa larangan ng sining at kultura. Sa panahon ng mga modernong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagsusulong ng tradisyonal na sining tulad ng dula sa mga kabataan upang mapanatili ang kanilang koneksyon sa kanilang identidad at kultura. Ang pagiging bahagi ng mga dula at iba pang pagtatanghal ay nagpapalalim din ng kanilang pag-unlad bilang isang tao, bilang bahagi ng lipunan.
Ang dulang Filipino ay isang anyo ng sining at pagtatanghal na nagtatampok ng kwento at tema na bunga ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga bahagi ay kinabibilangan ng maraming mga tauhan, tagpuan, plot, tema at mga elemento nito na dulaang pang-entablado. Ang dulang Filipino ay mahalagang papel sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kultura at kasaysayan at lipunan. Ipinapakita rin ito ang mga hamon at isyu ng lipunan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaisipan. Sa panahon ngayon, ang dulang Filipino ay patuloy na nagbibigay tuwa, inspirasyon at nagbibigay ng boses sa mga isyu at suliranin ng lipunan. Ito rin ay naglalarawan ng identidad at pagiging Pilipino na nagbibigay pugay sa ating kultura at pagkakabuo ng pagkakaisa sa mga manonood. Ang dulang Filipino ay malaking kahalagahan sa mga kabataan sapagkat nagbibigay ito ng mga oportunidad na magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang kultura, kasaysayan at mga halaga bilang mga mag-aaral o Pilipino. Sa pamamagitan ng dulang ito, natutunan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa sariling wika, tradisyon, at mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ang pagganap ng mga dula ay nagbibigay din ng mga kakayahan sa mga kabataan tulad ng pagpapahalaga sa disiplina, kumpiyansa sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Bukod dito, ang pagtanghal sa mga dula ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang sarili, maging sa larangan ng sining at kultura. Sa panahon ng mga modernong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagsusulong ng tradisyonal na sining tulad ng dula sa mga kabataan upang mapanatili ang kanilang koneksyon sa kanilang identidad at kultura. Ang pagiging bahagi ng mga dula at iba pang pagtatanghal ay nagpapalalim din ng kanilang pag-unlad bilang isang tao, bilang bahagi ng lipunan. Ang dulang Filipino ay isang anyo ng sining at pagtatanghal na nagtatampok ng kwento at tema na bunga ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga bahagi ay kinabibilangan ng maraming mga tauhan, tagpuan, plot, tema at mga elemento nito na dulaang pang-entablado. Ang dulang Filipino ay mahalagang papel sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kultura at kasaysayan at lipunan. Ipinapakita rin ito ang mga hamon at isyu ng lipunan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaisipan. Sa panahon ngayon, ang dulang Filipino ay patuloy na nagbibigay tuwa, inspirasyon at nagbibigay ng boses sa mga isyu at suliranin ng lipunan. Ito rin ay naglalarawan ng identidad at pagiging Pilipino na nagbibigay pugay sa ating kultura at pagkakabuo ng pagkakaisa sa mga manonood. Ang dulang Filipino ay malaking kahalagahan sa mga kabataan sapagkat nagbibigay ito ng mga oportunidad na magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang kultura, kasaysayan at mga halaga bilang mga mag-aaral o Pilipino. Sa pamamagitan ng dulang ito, natutunan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa sariling wika, tradisyon, at mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ang pagganap ng mga dula ay nagbibigay din ng mga kakayahan sa mga kabataan tulad ng pagpapahalaga sa disiplina, kumpiyansa sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Bukod dito, ang pagtanghal sa mga dula ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang sarili, maging sa larangan ng sining at kultura.
Sa panahon ng mga modernong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagsusulong ng tradisyonal na sining tulad ng dula sa mga kabataan upang mapanatili ang kanilang koneksyon sa kanilang identidad at kultura. Ang pagiging bahagi ng mga dula at iba pang pagtatanghal ay nagpapalalim din ng kanilang pag-unlad bilang isang tao, bilang bahagi ng lipunan. Ang dulang Filipino ay isang anyo ng sining at pagtatanghal na nagtatampo ng kwento at tema na bunga ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Ang mga bahagi ay kinabibilangan ng maraming mga tauhan, tagpuan, plot, tema at mga elemento nito. Ang pagtatanghal ng mga dulang Filipino ay nagbibigay buhay sa mga kwento ng ating mga ninuno at nagpapalaganap ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga tradisyon at kultura. Ito rin ay nagpapalalim sa pag-unawa ng mga Filipino sa kanilang mga sariling pagkakilanlan at nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na ipakita at ipagmalaki ang kanilang mga pinagmulan. Bukod dito, ang dulang Filipino ay nagpapalaganap ng pagkakaisa at pagkakapatiran sa loob ng ating lipunan sa pamamagitan ng pagtanghal ng mga kwento na naglalarawan ng mga pagsubok at tagumpay ng mga Pilipino. Nagkakaroon ng pagkakaisa at inspirasyon ang manonood upang patuloy na ipaglaban at ipagmalaki ang kanilang kultura. Ang dulang Filipino ay may malalim na kasaysayan na bumalik sa panahon bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Noon pa man, mayroon ng mga tradisyonal na dula at ritual na ginaganap ang mga katutubo bilang bahagi ng kanilang kultura at paniniwala. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ay talagang mayaman na sa dulaang mga dulaang Filipino. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-unlad at pag-usbong ng dulaang Filipino. Maraming mga manunulat, direktor at aktor ang nagpapalabas ng mga dula na nagpapakita ng mga kwento at mga isyu na kaugnay sa mga kasalukuyang lipunan at kultura ng Pilipinas. Ang mga dula ay nagiging daan upang mailahad ang mga suliraning panlipunan, politikal at kultural na kinakaharap ng bansa. May mga kumpanya ng teatro tulad ng Tanghalang Filipino o PETA o Philippine Educational Theater Association at marami pang iba na nagbibigay diin sa pagpapalaganap ng dulang Filipino at nagpapalakas sa industriya ng sining. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsulong at pagpapahalaga ng dulang Filipino bilang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino at instrumento ng pagbabago, pagsusuri sa lipunan. Sa kabuuan, mahalaga ang dulaang Filipino sa pagpapalaganap, pagpapalalim at pagpapahalaga ng ating kultura. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapanatili ang ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino at ipasa ito sa mga susunod na henerasyon. At yan ang lahat ng panahon na meron tayo para ngayon. Muli, salamat sa pagtangkilik at pagtutok sa ating palabas na ang diwa ng dulaang Filipino. Hanggang sa muli, ito po si Binibining Laika Mistorco at kasama ko ngayon ang estudyante ng Dorso Mabini Campus na si Binibining Mistorco. Nagpapaalam sa inyong lahat, magandang araw.